Ako po si Bessie Manzana Parvenia. Tubong Buting. Sa kasalukuyan kami po ay naninirahan sa Sumilang. Ako ang nangangalaga ngayon sa mahal na Birhen del Rosario na siyang kinalakihan na inilalabas tuwing fiesta ng Buting ng San Guillermo. Ang Birhen del Rosario ay pagmamay-ani ng aking tiyuhin na si Christine Manzana. Nang pumanawang tiyuhin ko, ito ay ibinigay na sa amin ng Nana Pining. Pining niya. Sa amin na niya pinaubayan. Sabi niya, ang pangangalaga. Total naman daw ito ay sa aking tiyuhin si Christine. So, kaya kami na po ang nangalaga for 31 years. Sinong ako ay 6 years, 5 or 6 years, nakalakihan ko na ako ay sumasama. Pagka buwan ng Oktubre, yung Rosary Month na procession, inuupo ako ni Kaka sa tabi ni Mama Mary. Pagka fiesta, dun sa pagoda na sinasabi, ako yung katabi ni Mama Mary. Kasi maliit pa ako na. So, yun kaya ako. Tapos, siya na rin yung inilalabas. Nakikita ko, binibihisan nila ng Nana Pining dun sa balcony ng bahay nila Nana Pining, si Mama Mary. So, doon nakakapanood ako ng pagbibihis. Kaya, nasabi ko na matagal na. Siguro may 60 years na, dekada na ang sama kay Mama Mary. Naging sentro siya ng pamilya kahit nandito pa siya sa Buting, kasi ngayon nasa amin na siya sa Sumilang. Nandun pa rin yung pangangalaga sa kanya. Siya na yung center ng family. Inalagaan namin siya, napa-incarna namin siya yung pagpapaayos sa Birhen. Kasi talagang kung makikita mo siya, kung mukha niya sa tanda, kumbaga nagkakaroon na ng mga lamat. Tapos yung nauubos yung pilik mata dahil ang mga tao ay hindi natin maiwasan napupunasan ng mukha. Ang pinaka-importante, pinaka-gabay niya sa amin, hindi kami nakaranas ng sabihin natin yung todo-todong hirap. Kung may pangangailangan kami, andyan kaagad. Nagkakaroon ng solusyon kaagad ang mga problema. Pero ang isa sasabihin nating himala, sasabihin ko na nang ang father ko noon nagkasakit, nandun si Mama Mary na nagbigay sa amin ng tao para tumulong, no? Dahil wala na salat na kami dahil before siya mamatay. So, merong taong tumulong sa amin and very thankful kami sa kanya. Natulungan niya kami sa hospital ng Makati. And then, pangalawa, nung ang mother ko malaglag sa hagdan, himala kasi sasabihin ko, mula ulo na pabaliktad na bumaksak ang mother ko sa hagdan. Wala siyang fracture kung hindi muscle pain na. So, yun yung malaking himala. Kasi si Mama Mary that time ang kasama ng mother ko sa bahay. So, nandyan pa siya sa Buting, dito sa bahay namin sa Buting. So, siya yung kasama. Siya yung naggabay sa mother ko. Mas kailangan si Mama Mary ngayon, kasama ni San Guillermo, sa araw na to ng pandemya. Sa panahon na ito ng pandemya. Siya lang yung sabi nga natin na binigay sa atin ng Panginoong Jesus para lalo tayong kumapit. Siya yung gagabay sa atin at iligtas. Ika nga, siya yung
tagapagpagaling ng may sakit, diba? Isa sa mga tagapagpagaling. Kaya kung sino man ang humihiram dito, pinapahiram namin. Sa totoo lang, si Mama Mary ngayon lang napahinga sa amin dahil buhat ng ito ay napunta sa pangangalaga namin. Naging gala si Mama Mary. Kung saan-saan siya napupunta, hihiramin pag may pabasa, hihiramin pagka merong Marian exhibit. So, nandun siya. So, natutuwa naman ako. Napupunta na siya sa iba't ibang lugar. So, at naging miyembro ko ng simbahan. Unang ito ay isa pa lamang chapel. Ako ay church worker na. Nagtumutugtog dito sa simbahan. Lector, hanggang ngayon, lector, tapos member ng Christian Family Movement. So, matagal na yung hindi mo sasabihin panata. Ito na yung kinalakihan ko at naging buhay ko na to. Yung pag-aalaga na kay Mama Mary. Tinanggap namin to ng buong puso nang siya ay dumating sa amin 31 years ago.